Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang Indian drama movie na The White Tiger na ipinalabas noong 2021. Bata pa lang si Bolram, tinawag na siyang The White Tiger ng kanyang guro dahil sa angkin niyang talino. Minsan lang umano sa 100 taon sinisilang ang isang White Tiger, kaya hinalintulad siya dito dahil sa galing niya sa kanilang klase. May ino-offer umanong scholarship ang isang politician na si The Great Socialist sa mga estudyanteng kagaya niya, kaya sa Delhi na mag-aaral si Bolram. Galing sa mahirap na pamilya ang bata. Ang kuya niya ay pilit pinagtrabaho ng kanyang lola sa isang tea shop at kinukuha din nito lahat ng kinikita ng kanyang ama. Isang araw, dumating ang landlord ng kanilang barangay. Lahat sila ay takot dito, lalo na sa panganay nitong anak na si Mukesh. Wala kasi itong sinasanto. Maya-maya lang ay nakita niyang binatukan ng kanyang ama dahil wala na naman itong naibigay na renta. Habang nasa paaralan si Bolram, dumating ang kuya niya. Dinala siya nito sa pinagtrabahuang tea shop dahil simula daw sa araw na iyon magtatrabaho na rin daw siya. Buong akala ng bata ay makakapunta na siya ng Delhi, pero hindi pala. Utos daw ng lola nila na mag-umpisa na siyang magtrabaho dahil wala na umanong pambayad ang tatay nila sa paaralan. Maging kagaya na rin siya ng kuya at tatay niya na lalaking alipin at sunod sanyuran sa kanilang lola. Kagaya umano sa mga manok na kahit alam na nilang sila na ang sunod na kakatayin, hindi pa rin ito tumatakas sa kulungan. Ganon din umano ang buhay nila. Kahit alam nila kung ano ang mangyayari sa kanila, hindi pa rin sila gumagawa ng paraan para umahan sa kahirapan. Ilang taon ang lumipas, nasa tea shop pa rin nagtatrabaho si Bolram kasama ang kuyang niyang si Kashan. Isang araw, dumating na naman ang landlord nilang si Stork kasama ang anak nitong si Mukesh para maningil ng upa. At sa pagkakataong ito, kasama ng mag-ama ang bunsong anak nitong si Ashok. Kakabalik lang umano nito galing Amerika. Unang kita pa lang ni Bolram sa lalaki, alam na umano nitong ito na ang magiging amo niya. Kwento ni Bolram sa lola niya na nangangailangan umano ng isa pang driver ang pamilya ng landlord, kaya nagpaalam itong payagan siyang pumunta ng lungsod at pahiramin ng pera para sa driving lessons. Noong una, ayaw pumayag ng matanda, gusto nitong manatili lang siya sa baryo kagaya ng kuya nito. Pero nang marinig nito na ipapadala ni Bolram ang lahat ng sahod at maging mayaman na umano sila, ay pumayag din ang lola. Excited at sobrang saya ang nararamdaman ng lalaki habang bumibiyahe papuntang syudad. Walang sinayang na oras ang binata, nag-aral agad itong mag-drive. Paglipas ng ilang buwan, marunong nang magmaneho si Bolram, kaya nagpunta na siya sa bahay ng pangarap niyang maging amo. Tinataboy agad siya ng guard, pero swerteng lumabas ang landlord kasama nito si Ashok. Tinawag niya ito habang nasa gate siya at sinabing magkabarangay sila. Nang makapasok na siya, binola niya ang landlord na magaling ito at namimiss ng mga tao. Sinabihan niya ang landlord na gusto niyang maging driver ni Ashok. Pero bago siya tinanggap, sinubukan muna kung talagang marunong siyang mag-drive at inusisa ang buong background ng kanyang pamilya. Ganito umano ang kalakaran ng mga Indians sa kanilang mga trabahante. Dahil kung sakaling may gagawing masama ang katulong nila, madadamay ang buong pamilya. Laking tuwa ng binata nang matanggap na siya. Kasama niya sa kwarto ang first driver. Buong akala niya na driver lang talaga siya, pero dahil daw pangalawang driver lang siya, may ibang gawaing binigay sa kanya. Dito nagumpisa ang inggit ni Bolram sa first driver. May pakiramdam siyang kakaiba dito na para bang may tinatago. Palagi umano itong nagdadasal sa lahat ng Hindu gods nila at hindi ito sumasabay sa kanilang kumain. Habang dumadaan ang mga araw sa pagtatrabaho ni Bolram sa pamamahay ng landlord, harap-harapan siyang minamaliit ng mga ito. Dahil sa pagiging mahirap ng pamilya niya at wala siyang pinag-aralan na kahit ang internet o computer, ay hindi niya alam kung ano ang mga ito. At para tuparin ang pangako niya sa pamilyang iniwan, pinupuntahan siya kada buwan ng kanyang kuya para kunin ang sahod niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan ni Bolram na isa palang Muslim ang first driver. Ayaw na ayaw ng landlord sa mga Muslim. Nagising kasi ang binata na wala ang roommate sa kwarto, kaya hinanap niya ito. Nakita niya itong nagluluto at pagkatapos kumain ay lumabas ng bahay. Sinundan ito ni Bolram at dito niya natuklasan ang matagal nang tinatagong lihim nito, ang pagiging Muslim. Isang araw, tuwang-tuwa siyang makita ang matagal na niyang hinahanga ang politician, ang The Great Socialist.
Galing din ito sa mahirap na angkan pero ginamit nito ang talino para umangat sa buhay at maging leader ng kanilang lugar. Ayaw kasing magbayad ng landlord ng malaking tax sa gobyerno kaya sa politician na lang umano sila magbigay ng pera. Pero napakalaki ang hinihingi ng babaeng politician kaya umalma sila. Dahil dito napagkasunduan nilang magpamilya na sa kontrapartido na sila magbibigay. Kaya si Ashok ang pupunta ng Delhi kasama ang asawa nitong si Pinky. Dito nakita ni Bolram na binigyan ni Mukesh ng bonus ang first driver dahil ito umano ang magmamaneho sa mag-asawa. Nainggit na naman ang binata. Dahil gusto nitong siya ang maging driver papuntang Delhi. Kinabukasan, ginamit ni Bolram ang sekreto ng first driver para siya ang makasama ng amo sa Delhi. Nagmakaawa ang kasama na wag itong isumbong sa amo na isa itong Muslim. May pamilya umano ito at 20 years ng driver sa landlord pero sagot ni Bolram na sila namang lahat pamilya ang dahilan para magpakaalipin sa mayayaman. Paglipas ng ilang saglit, nakita na niya ang first driver na palabas ng gate bit-bit ang mga gamit. Naawa man siya dito pero hindi niya lubos maisip na tinago nito ang totoong pagkatao para lang magpakaalipin. Sa sobrang tuwa ni Bolram na makapunta na rin siya sa capital ng India, nagyabang pa siya sa isang bus na naka-air-conditioned umano siya papuntang Delhi. Hindi itinago ng binata na namangha siya sa bagong lugar at tuwang-tuwa siya sa mga nakikita sa paligid. Kabaliktaran naman ang ginagawa ng among si Mukesh sa kanya. Sinisinghalan siya palagi nito. Habang nasa magandang kwarto ang mga amo niya, sa basement naman siya natutulog kasama ang iba pang mga servants at drivers ng mga mayayamang nasa hotel. Nang sumunod na mga araw, kasakasama niya ang kanyang mga amo na si Ashok at Mukesh na bitbit palagi ang pulang bag. Puro mga malalaking politician ang banibisita nila dala-dala ang bag na pula. Pero kailangang bumalik ni Mukesh sa kanilang lugar kaya laking tuwa ni Bolram na sila na lang ng kanyang among si Ashok at Pinky ang mananatili sa Delhi. Mas mabait kasi ito kaysa kuya niyang si Mukesh. Palibhasa matagal sa Amerika si Ashok kaya medyo pumapanig na ito sa mabuting mga katwiran. Dahil hindi nagustuhan ni Bolram ang pagiging tsismoso ng mga kasamahan niyang mga drivers, humiwalay siya ng tulugan sa mga ito. Isang araw, binisita ng mag-asawa ang kamag-anak nito sa kanilang lugar kaya napilitan na rin siyang bisitahin ng kanyang lola at buong pamilya. Nang dumating siya sa kanilang village, pinagtitinginan siya ng mga kapitbahay. Sinumbatan pa siya ng kanyang kuya na hindi nagpapadala ng pera simula noong nasa Delhi na siya. At pinahiya pa siya ng kanyang lola sa mga tao sa paligid na ito umano ang nagtatrabaho sa mga gawaing siya dapat ang gumawa. Nagulat siya nang sabihin ng matanda na mag-aasawa na siya bago matapos ang taon. Tinanggihan niya ito, pero dagdag ng lola niya na wag daw niya isipin ang sarili mas isipin daw niya ang kapakanan ng pamilya nila. Kaya mariin pa rin itong sinabi na mag-aasawa siya. Galit siyang tumanggi sa lola niya. At bago pa siya umalis, sinabihan siya ng kuya niyang magpadala ng pera dahil umano pera din ng buong pamilya ang tinatanggap niya sa among si Ashok. Naawa siya sa kuya niya dahil wala itong lakas ng loob na magdesisyon para sa sarili. Na mas hinahayaan na lang nitong maging alipin sa tradisyon ng kanilang angkan. Isang araw, nakaramdam na naman ng pangmamaliit si Bolram galing sa bisita ng amo niyang si Pinky. Na porket galing siya sa mahirap na pamilya. Pero dahil din sa amo niyang babae, mas namulat na siya sa katotohanan at katayuan ng buhay niya. Gusto ng amo niyang magsikap siya para sa sarili na wag pangaripang pagsilbihan silang mag-asawa habang buhay. Dahil dito, nakikita na niyang naninilaw pala ang ngipin niya at nangangamoy na ang damit. Kaya bumili siya ng bagong mga gamit at sa unang pagkakataon, nag-toothbrush ng ngipin ang binata. Napatanong pa siya sa sarili niya bakit walang tinuturo ang kanyang ama sa buhay. Nang sumunod na gabi, birthday ni Pinky kaya nag-celebrate ang mag-asawa sa isang bar. Habang nag-aantay siya sa labas, pinagtatawanan si Bolram ng mga kasamahang driver dahil sa suot niya at kung ano-ano pang pangkukutsa sa kanya. Lagpas hate ang gabi na nang lumabas si Ashok at Pinky. Lasing na ang mga ito kaya wala na silang pakialam sa binata habang naghaharutan sa likod ng sasakyan. Habang nasa signal light sila, biglang naisip ng babae na gusto nitong mag-drive. Ayaw sanang pumayag ni Bolram pero pinayagan ito ni Ashok kaya walang nagawa ang binata. Nababahala siya dahil ang bilis ng takbo nila. Tahimik na ang kalsada dahil madaling araw. Habang kinakantahan ni Ashok ang asawa may biglang tumawid na bata.
Nabundol ito ng sasakyan. Gulat na gulat silang tatlo at takot na takot sa nangyari. Alam ni Bolram na patay na ang bata. Gusto sana itong lapitan ng mag-asawa pero pinigilan niya ito dahil magkakaproblema daw umano sila. Kailangan na daw silang umalis bago pa may makakita sa kanila. Kahit nakukusensya si Ashok, nanaig pa rin sa isip nito na proteksyonan ang asawa kung sakaling magkaproblema sila kinabukasan. Sinabihan nito ni Bolram na wag nang masyadong isipin ang nangyari dahil wala rin daw namang magre-report nito dahil isang pulubi lang ang nasagasaan nila. Wala umanong maghahanap nito. Nakinig naman si Ashok sa kanya at sa pagkakataong iyon, masaya ang binata na kahit papaano nakatulong siyang maibsan ang takot ng amo niya. Kinabukasan pag-akyat ni Bolram sa unit ng amo niya, nag-aantay na ang kanyang landlord, si Mukesh at isang abogado. Ang bait-bait ng mga ito sa kanya liban kay Ashok na mukhang nalulungkot at kinakabahang nakatayo sa may gilid. Binigay sa kanya ang isang papel. Ito pala ay isang notarized na confession sa nangyari noong gabing nakabundol si Pinky ng bata. Mangiyak-ngiyak si Bolram nang maintindihan ang nakasaad sa papel. Na siya umano ang nagmamaneho ng oras na iyon at mag-isa lang siya sa biyahe. Blanko ang mukha niyang napatitig sa amo. Sinubukan nitong pigilan ang pagpirma ni Bolram sa confession pero wala itong nagawa nang sigawan ito ng kuya niya. Natahimik ito nang sabihan ni Mukesh na kung ayaw nitong pumirma si Bolram, silang mag-asawa umano ang pumunta ng police station. Pinipilit na siyang pumirma sa papel kaya napaiyak na lang ang pobreng driver. Nagwala si Bolram pagdating niya sa baba. Naawa siya sa sarili na wala man lang siyang nasabi o nagawa. Sunod sanyuran lang siya. Ilang araw ang lumipas, nalaman niyang walang report sa pulis tungkol sa nangyaring disgrasya kaya bumalik na ang pagkasalbahe ng mag-ama. Nag-away pa ang landlord niya at si Pinky nang makita ng babae ang pagsipa sa kanya. Hindi makapaniwala ang binata sa inasal nito sa harapan ng kanyang mga amo. Sinubukan siyang ipagtanggol sa mga ito. Walang pakialam si Pinky sa tradisyon nila samantalang ito siya kahit anong pagmamaliit sa kanya. Wala pa rin siyang lakas ng loob na lumaban. At mas lalo siyang hindi makapagsalita dahil tinatakot siya ni Mukesh sa pinirmahang confession. Kinagabihan, gulat na gulat si Bolram nang pumasok ang amo niyang babae sa tinutulugan niya. Magpapahatid pala ito sa airport. Naramdaman na kasi ng babae na wala nang balak bumalik ni Ashok sa Amerika kaya iiwan na nito ang asawa. Bago pumasok si Pinky sa loob, binigyan siya nito ng pera. Galit na galit si Ashok sa kanya nang malamang hinatid pala niya sa airport ang babae. Sa unang pagkakataon, pinagbuhatan siya nito ng kamay. Sinisisi siya sa pag-alis ng asawa. Pero napuno na si Bolram kaya naitulak niya ang amo. Nagulat ito sa ginawa niya, saka siya sinabihan na sana pinakulong daw siya nito. 2 araw itong hindi nagparamdam sa kanya kaya akala niya bumalik na ito ng Amerika na hindi nagsabi sa kanya. Pero nasa unit lang pala ang amo at nagpakalasing. Sa kabila ng masasakit na karanasan niya kay Ashok at sa pamilya nito. Nanatiling tapat si Bolram dito. Sinamahan niya ang amo sa oras ng kalungkutan nito, binobola para mabilis gamon ang pakiramdam ng amo. Pero ang totoo unti-unti na ring nauubos ang pasensya ni Bolram. Isang araw, dumating si Mukesh para ibalitang gustong makipag-divorce ni Pinky kay Ashok. Imbes na naka-recover na ang amo sa pag-alis ng asawa, bumalik na naman ang pagkalungkot nito. Ini-expect kasi ng lalaki na babalikan pa siya ni Pinky. Inoferan ni Bolram ng paborito nitong pagkain ng amo pero nagalit ito sa kanya. Sinigawan pa siya ni Mukesh at pinaalis. Grabe ang taas ng pasensya ni Bolram. Pero may hangganan din ang kabaitan ng binata. Sa paglipas ng mga araw, tinuruan siya ng kasamang driver ng teknik paano kumita ng ekstrang pera. Dahil paghahanda daw umano ito kung sakaling bigla siyang palayasin ng amo. Nandyan na yung lokohan sa mga resibo, pagbibinta ng gas sa iba, at higit sa lahat ang pamamasada gamit ang sasakyan ng amo niya. Isang gabi habang nasa traffic sila, binigyan ni Bolram ng barya ang taong Nam Alamos. Biglang nagalit ang 2 lalaki sa likod. Minumura-mura siya ng mga ito na hindi umano pera ng tatay niya bakit niya pinamimigay. At nang gabing iyon, narinig niya sa amo na maghahanap na sila ng papalit sa kanya. Kinabukasan, bit-bit na naman ni Ashok ang pulang bag. Ngunit may nakalimutan ito kaya binigay ng amo ang bag kay Bolram. At sa unang pagkakataon, noong lang nahawakan ng binata ang mahiwagang bag na iyon.
Nagdalawang isip ang lalaki kung bubuksan ba niya ang bag. Pero nagpadala siya sa tukso. Dito niya nakita ang napakadaming pera. Ito pala ang laman ng pulang bag. Sa tingin niya nasa 3 taon niya itong sweldo. Pero alam niya sa sarili na mas malaki pa dito ang halaga ng katapatan niya sa pagseserbisyo kay Ashok. Nang sumunod na mga araw, marami na siyang naiisip na hindi magandang gawin sa pulang bag. Minsan habang nasa signal light sila, may kumatok sa bintana. Nakita niya ang kanyang ama. Sinabihan siya nitong kung ano man ang iniisip niya, hindi umano pagnanakaw ang tawag doon. Binabayaran umano ni Ashok ang mga politician para hindi makabayad ng tax, kaya kanino daw nagnanakaw ang among lalaki, hindi ba sa mga ordinaryong tao, sa ama niya at sa kanya. Namalikmata si Bolram. Nang tingnan niya ulit ang nasa tabi, ibang tao na ito. Habang hindi pa bumalik ang kanyang amo, nagpunta ang binata sa train station. Iniisip nito kung saan umano siya pupunta kung sakaling bitbit na niya ang pulang bag. Naisip din niya kung ano ang kahihinatnan ng kanyang pamilyang iniwan sa probinsya. Pag-uwi nila sa hotel, sinabihan ni Bolram ang amo na gusto nitong basagin ang kanyang bungo at nakawin ng pera. Pero hindi ito masyadong inintindi ni Ashok. Binigyan niya ng pera ang driver at sinabihang umuwi na muna sa kanila. Pagkatapos ng election, nanalo ang The Great Socialist. Kaya sinundo nila ang politician sa headquarter nito para makipag-meeting. Minumura-mura na naman siya ni Ashok dahil na-stranded sila sa gitna ng rally. Narinig ni Bolram na magbibigay umano ang amo niya sa politician ng 1 milyon pero mas naging gaaman ito dahil kakapanalo lang. Gusto nito ng 4 million dahil nalaman nito na nagbibigay din sila sa kalabang party. Sinabi nito kung kailan at saan dapat ibigay ang pera. Tumitindi na ang frustration ni Bolram kaya naglabas na lang siya ng galit sa isang bato. Pagbalik niya, nag-aantay na sa kanya ang pamangkin. May bitbit itong sulat galing sa lola niya. Sinabi nitong turuan daw ang bata para maging kagaya niyang driver. Binanggit din nitong umuwi siya sa araw ng kasal dahil kung hindi, ang aasawahin niya ang pupunta sa kanyang tinitirhan. Inutusan din siya nitong magpadala ng pera dahil ilang buwan na daw na hindi siya naghulog ng pera. Sa pamangkin niya binunto ng galit sa lola. Kinabukasan, nakita na niya ang bagong driver na papalit sa kanya. Kaya mas lalong tumitindi ang bigat na pakiramdam ni Bolram. Kailangang may sagawa na niya ang kanyang plano. Dumating na ang araw na ihahatid na ng amo sa politician ang perang hinihingi nito. Nagpunta sa basurahan si Bolram at nagbasag ng isang bote. Nilagay niya ito sa may ilalim ng upuan kasama ang kanyang damit. Nilinis niya ang sasakyan at nagdasal dito. Kumain muna silang dalawa ng pamangkin pagkatapos ay binigyan niya ito ng pera. Iniisip niyang aalis din ito kung hindi na siya makakabalik. Umuulan nang sunduin niya si Ashok sa lobby ng hotel. Sinigurado ni Bolram na 4 million ang laman ng pulang bag nang sagutin siya ng amo na sa politician sila pupunta. Nagkwento pa ang amo niya na tumawag daw si Pinky. Sinabihan umano nito na hindi na ito babalik sa Amerika dahil mas gusto nitong makasama ang pamilya sa India. Maya-maya lang ay sadyang dumaan si Bolram sa tahimik na kalsada para isagawa ang plano. Kunwaring na flat umano ang gulong kaya lumabas siya bitbit ang basag na bote. Pilit niyang pinapalabas ang amo para tulungan umano siyang ayusin ang gulong. Sagot nitong tatawag na lang sila ng mag-aayos pero sinabihan niyang matatagalan pa umano itong dumating. Kalaunan lumabas na din si Ashok. Nang yumuko ang lalaki para tingnan ang gulong, dito na siya pinagsasaksak ni Bolram ng basag na bote sa may batok. Ginilitan pa ito ng binata para siguradong patay talaga ang amo. Parang nawala sa sarili si Bolram habang papalayo at malakas itong napatawa nang makita ang pulang bag sa tabi. Dumiretso sa train station ang driver pero habang hindi pa dumating ang train, napatingin siya sa isang batang lalaki na kasing edad ng pamangkin niya. Dito na niya naisip na balikan ang pamangkin sa tinutuluyang lugar sa basement ng hotel. Nagmamadali silang umalis at sumakay ng train. Isang buwan ding hindi lumabas ng kwarto si Bolram kasama ang pamangkin. Nakarating sila ng Bangalore kung saan gustong-gusto ng amo niyang magtayo ng negosyo dahil advance na umano ang mga kumpanya sa syudad na ito. Nandito halos lahat ng malalaking US company at malakas ang outsourcing dito. Wala pang saktong plano si Bolram kung ano talaga ang gagawin niya sa pera. Naglibot-libot muna sila ng pamangkin. At nang makita niya ang maraming taxi na labas-pasok sa isang building, dito na siya nagkaroon ng idea.
Malaki ring tulong ang pagiging driver niya kay Ashok dahil natutunan niya kung paano umpisahan ng isang negosyo na kahit wala siyang karanasan alam niyang magtatagumpay siya. Una niyang pinuntahan ang Chief of Police para suhulan ito. Pinapahuli niya ang mga walang permit na taxi operators at mga drivers na walang lisensya. Para umano mabawasan ang kompetisyon sa papasukin niyang negosyo. Ilang taon ang lumipas, naging matagumpay ang taxi business ni Bolram. At kahit nakapaskil sa police station na isa siyang wanted sa kasong murder, hindi siya mahuli-huli dahil magkakamukha naman daw silang mga Indians. Idagdag pa na nagpalit na siya ng pangalan, Ashok Sharma, ang pangalan ng amo niya. At gaya ng inaasahan niya, inubos nga ng pamilya ni Ashok ang kanyang buong angkan. Sa isip ni Bolram, kung mahuli man siya balang araw, at least alam niyang tama ang kanyang ginawa. Na nakalabas siya sa pagiging alipin ng mayayaman. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.